Kita ninyo ang pagkakaisa ng tunay at nagmamahal na Pilipino sa bayang ito. Huwag na kayong magpaalinlangan pa. Huwag na kayong matakot. Ang iba natatakot, baka mamamatay daw sila. Pero ito lang ang tandaan ninyo. Kung mamamatay kayo dahil sa pakikipaglaban nyo sa mahal ninyong inang bayan, yan ay isang karangalan para sa pamilya mo. Pero kung mamamatay kang naging sunod-sunuran ka sa politiko, ay siyang walang mangyayari sa bansang ito. Kaya po, every day, every afternoon, may mga makikilahok po sa ating ibang-ibang banda. Pero abangan nyo sa October 5. Halos lahat ng concert nito ay pinaguguluhan. At talagang gustong makita ng mga ordinaryong Pilipino. Basta ito po, mga minamahal kong kapwa ko Pilipino, panahon na para lumabas kayo at makiisa. Labanan natin ang korupsyon sa pamamagitan ng pagkakaisa. Huwag na tayong papayag na patuloy pa tayong paikot-ikutin ng mga congressman at kahit ni Marcos sa ating bansang ito. Habang patuloy tayong pinaiikot-ikot na madinig ang resulta ng investigasyon sa korupsyon, nariyan ang ibang mga kongresista at senador na may pinoprotektahan. Ayaw nilang mabunyag ang tunay at ang punot dulo ng kaguluhang ito sa bansa natin. Tandaan po ninyo, ang kaguluhan at kaliwat ka ng mga rally, nangyari lamang po ito mula noong mag-umpisa na namang magnakaw ang administrasyong Marcos sa gobyerno. Kaya kung hindi niya na kaya gampanan ang kanyang tungkulin, ang ating panawagan at pagkakaisa ay bumaba na siya kung talagang may kapal pa ng kanyang mukha abang manipis pa. Kaya mga kababayan ko, magsama-sama tayo, magkaisa, panagutin na natin ang tunay na may sala. Kanina, hindi ko alam kung kailan pa nagsalita si Chis Escudero. Wala, hindi pa nagsasalita. Nagsalita na. Sinabi niya na kung bakit nagkakagulo ang Pilipinas dahil Speaker Martin Romualdez. Hayop yun. Ito pang isang abogadong itong bobo din, si Jinky Beatrix. Ang sabi niya, dahil may AX dahil ni Speaker, may tupa dahil ni Speaker. Ang sagot po natin, kaya may baha dahil ni Speaker. Tama ka, Pixie. Kaya maraming ordinaryong Pilipino ang naghihirap dahil ni Speaker Romualdez. Tama! Yan po ang nais nating tandaan, na ang pinapaikot sa atin ay pera din natin, pera ng taong bayan na nagmumula sa mga taong ordinaryong Pilipino na dugot pawis na naghihirap para lamang may pakain sa kanilang mga pamilya. Pero ang mga politikong mga magnanakaw ay wala nang ginawa kundi magpayaman, bigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Isama ko na po ang aming congressman sa 3rd District. Tingnan mo ngayon anong ginagawa ni Congressman Franz Pumarin. Di ba tinakpan niya ang kanyang bahay ngayon? Takot. Bakit gagawin nila yon kung hindi sila nagnakaw sa kaban ng bayan? Tama. Kung malinis ang kanilang mga konsensya,
konsensya. Bakit ayaw nilang harapin ang katotohanan? Ang isyong ito, humarap sila sa taong bayan. Takot silang humarap sapagkat halos lahat ay totoong nangyayari. Dati ang sabi ni Saldico, Shemenen, ayaw daw ni Inday Sara sagutin ang confidential fund. Hindi niya man nasagot. Pero anong ginawa ni BP Sara? Tumakas ba siya? Hinarap niya kasi aram niyang malinis ang kanyang konsensya. Pero itong si Saldico, Shemenen, di makauwi sa Pilipinas kasi lilitsunin ng sambayan ng Pilipino. Diba? Putang ina niya, siya ngayon ang nagtatago kung saan saang mga bansa dahil takot siya sa ginawa niyang pagnanakaw. Kilala naman siya doon eh. Kasi siya magtango. Pero kung talagang malinis ang kanilang konsensya, bakit sila magtatago? Bakit ayaw nila harapin ang totoong investigasyon? At ang tunay na nag-iimbestiga ay ang taong bayan, hindi ang mga ICI na yan, hindi ang mga kongreso, hindi ang senado, dahil ang taong bayan ang nagpaupo sa mga putang inang politikong yan. Tayo ang nagpahiram ng mandato sa mga politikong ito, kaya tayo din ang babawi ng mandatong pinahiram natin sa kanila. Tayo ang mananawagan na putang ina ninyo, bumaba na kayo sa pwesto dahil wala na kayong wakarangyaan at wala na kayong dignidad na iharap sa mga ordinaryong Pilipino. Ang mga kongresistang ito, niluklok natin bilang representative natin. Pero bawat aksyon na ginagawa nila, kinukonsulta pa nila mamayang Pilipino? Di ba hindi? Ito pa, ang pagnanakaw ba kailangan ng permit? Ang pagnanakaw ay isang napakalaking kasalanan sa ating bansa at sa mata ng Diyos. Kung ang mga magnanakaw ay walang permit na magnakaw, kung tutuusin, pwede naman tayo mag-permit na walang, mag-rally na walang permit. Bakit ang mga magnanakaw, malaya pa rin silang nakakapunta kahit saan, kahit bilyon-bilyong piso na ang kanilang ninanakaw? Pero itong mga ordinaryong Pilipino na nakipaglaban sa mga magnanakaw ay para bang hinahabol ng mga kapulisan at entel na kailangan magtago ng magtago. Bakit ganun? Ayaw niyong damputin ang tunay na may kasalanan at punot dulo ng kaguluhan sa bansang ito. Ayaw niyong panagutin ang tunay na